Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga mahal kong senior. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong doktora na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Naranasan niyo na po ba yung pakiramdam na sa bawat kagat ninyo ng isang matamis na prutas ay tila tumataas ang inyong blood sugar? Malamang ay napayuhan na kayo na iwasan ang anumang matamis, lalo na ang mga prutas, kung kayo ay may diabetes. Paano kung ang payong yon ay isa lamang karagdagang pag-iingat? Sa halip na magpataas ng blood sugar ang ilan sa mga pinakasikat na prutas, yung mga linggo-linggo ninyong nakikita sa lokal na palengke, ay sa katunayan, nakakatulong magpababa nito. Ayon sa mga bagong pananaliksik, dalawang napakatamis na prutas na madalas binabalewala ng mga may diabetes ang maaring makatulong na mapanatili ang antas ng blood sugar at bawasan pa nga ang biglaang pagbugso ng insulin. Ang mga prutas na ito ay mura madaling mahanap sa palengke at natural na matamis. At dahil sa dahilan na iyon, sila ay labis na hinuhusgahan ng parehong may diabetes at maging ng mga taong sumusubok magbawas ng timbang. Dahil sa kahangahangang resulta sa pagkontrol ng blood sugar, muling isinasaalang-alang ng mga doktor dito sa Pilipinas ang kanilang mga rekomendasyon at sinimulan nang imungkahi ang mga prutas na ito sa kanilang mga pasyenteng may diabetes. At ipapakita ko yan sa inyo ngayon. Ano ang mga prutas na ito at bakit sila umaayon sa inyong katawan sa halip na makasama rito. Upang matulungan ang video na ito na maabot ang mas maraming tao na nagsisikap na kontrolin ang kanilang diabetes sa natural na paraan, mangyaring pindutin ang like button bago ko ibunyag ang mga ito dahil walang sino man ang dapat makaramdam na nag-iisa sa paglalakbay na ito. Naranasan niyo na po bang kumuha ng isang piraso ng malamig at makatas na melon mula sa inyong refrigerator sa isang mainit na araw dito sa Pilipinas? Pagkatapos ng mahabang umaga, ang matamis at malamig na lasa nito ay parang isang gantimpala. Subalit alam niyo po ba na ang nakakapreskong epekto ng melon ay maaaring hindi lang ang tanging benepisyo nito? Sa katunayan, maaaring hindi ninyo namamalayan, ngunit baka tinutulungan na kayo nito na kontrolin ang inyong blood sugar. Dahil ang matatamis na prutas tulad ng melon ay inaakalang nagpapataas ng antas ng blood sugar, maraming may diabetes ang pinapayuhan na iwasan ito. Gayunpaman, iba ang ipinapakita ng mga simpleng pagsusuri sa pagkain at mga totoong karanasan sa buhay. Ang sikreto po ay nasa natural na kakayahan ng melon na maglaman ng tubig fiber at tamang-tama lang na dami ng asukal. Kapag kinain ng wasto ang melon, ay nagiging isang malakas na kakampi sa halip na isang panganib. Ang mga melon, tulad ng honeydew at cantaloupe, ay mataas sa tubig at mababa sa calories. Sa madaling salita, pinapanatili kayong busog nang hindi gaanong nagdaragdag ng bigat sa inyong katawan. Ang sobrang tubig na ito ay maaaring makatulong na mabawasan ang pamamaga sa inyong mga kasukasuan o binti kung nararanasan ninyo ang sakit na yon. Ang mga prutas na mayaman sa tubig ay tumutulong sa pagsuporta sa bato-kidney at sa pag-alis ng mga hindi kanais-nais na sangkap. Marami na akong nakausap na mga senior na nag-ulat na gumigising na may namamagang mga kamay o bukong-bukong. Naranasan niyo rin po ba yan? Ang pagsasama ng melon sa inyong pang-araw-araw na almusal ay maaaring isang maliit na pagbabago na may malaking epekto. Subukan ang isang maliit na mangkok ng pinalamig na melon na may kaunting budbud ng cinnamon sa halip na kumuha ng tinapay o sinangag. Maaaring pasalamatan kayo ng inyong mga kasukasuan sa huli. At masarap pa ito. Ngayon, yung pakiramdam na mahigpit at tuyo sa inyong mga labi o balat ay maaaring sanhi ng bahagyang dehydration na karaniwan sa mga nakatatanda. Tumutulong din ang melon dyan. Nagbibigay ito ng hydration mula sa loob dahil binubuo ito ng higit sa 90% na tubig. Ito ay makakatulong sa panunaw, pagiging elastiko ng balat, at maging sa banayad na sakit ng ulo na dulot ng dehydration.
At para malaman ninyo kung panonoorin ninyo ang video na ito, hanggang sa dulo, ipapakita ko sa inyo kung paano madaling pagsamahin ang melon sa isang karaniwang bagay sa bahay na lalo pang nagpapababa ng pagtaas ng blood sugar. Malamang ay mayroon na kayo nito sa bahay mura at madali lang. Kaya huwag po kayong aalis. Dapat ninyong subukan ito ngayon din. Bukod pa rito, ang fiber sa melon ay banayad. Ngunit kapaki-pakinabang para sa mga taong may constipation o pakiramdam na bumagal na ang kanilang panunaw. Habang tumatanda, hindi ninyo kailangan ng magaspang na fiber. Ang malambot na suporta ay mabuti para sa inyong katawan. Makukuha ninyo ito mula sa mga melon, lalo na kung dahan-dahan ninyo itong kinakain at sa maliliit na halaga. Narito ang isang mabilis na tip: hiwain ang inyong melon sa mga cube at ilagay sa isang transparent na lalagyan sa loob ng refrigerator. Sa ganitong paraan, palagi itong nakikita at nakahain kapag binubuksan ang pinto ng ref. Mas malamang na kumain tayo ng masustansyang pagkain kapag ito ay madaling kunin. Aling uri ng melon ang paborito ninyo? Sabihin niyo sa akin sa mga komento kung gusto ninyo ng honeydew o cantaloupe. Naiintindihan ko na maaaring iniisip ninyo kung ang melon ay masyadong matamis para sa isang taong may diabetes. Gayunpaman, ang tamis na natural na matatagpuan sa prutas ay hindi kapareho ng asukal na pang-industriya. Ang mga asukal sa melon ay balanse ng tubig at fiber na nagpapahintulot sa inyong katawan na mas madaling i-absorb ang mga ito. Hindi ang tamis ang punto. Ito ay tungkol sa balanse na nagtataguyod ng inyong kalusugan. Ayon sa ilang mga manonood, ang pagkain ng melon sa hapon ay pumipigil sa kanila na kumuha ng soft drinks o pastries. Ito ay isang malaking pagbabago. Isang panalo kapag ang isang masarap na prutas ay pumapalit sa isang mapanganib na ugali. At ibahagi po ninyo sa mga komento kung mayroon kayong katulad na karanasan sa isang maliit na pagbabago na nakatulong. Ngayon, maaari ninyong bigyan ng inspirasyon ng ibang tao. Pag-usapan natin ang pananakit ng paa. Maraming taong may diabetes ang nakakaranas ng pananakit ng paa, lalo na sa pagtatapos ng araw. Ang melon ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa pamamagitan ng pag-hydrate ng katawan, ngunit hindi nito aayusin yon ng mag-isa. Ang inyong mga kalamnan at kasukasuan ay mas madaling mag-relax kung ang inyong katawan ay mas puno ng likido. Malaki ang maitutulong ng pagdaragdag ng ilang stretching. Ang melon ay maaari pa ngang i-blend para maging isang smoothie. Maaari kayong gumawa ng isang nakakapresko at nakapagpapanumbalik lakas na inumin na parang lasa ng tag-araw sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kaunting pipino at mint. Huwag lang magdagdag ng asukal. Hayaan ang prutas na magbigay ng sarili nitong tamis. Ang ganitong uri ng inumin ay maaaring maging partikular na nakapagpapasigla kung nakakaramdam kayo ng paninigas o pagkapagod kamakailan. Narito ang isang nakaka-relax na ideya para sa merienda sa gabi: mga cube ng melon na may ilang sariwang dahon ng mint at isang patak ng sariwang dayap. Ito ay magaan at nakakakalma, ngunit parang dessert. Maraming mga nakatatanda ang may problema sa pagtulog at ang kombinasyong ito ay hindi nagdudulot ng kabag sa gitna ng gabi. Subukan ito at sabihin sa akin kung ano ang inyong karanasan. Kahit na pagkatapos ng mahimbing na tulog, naranasan nyo na ba ang isang araw kung saan parang hinihila ninyo ang inyong mga paa at mabigat ang pakiramdam ng inyong katawan? Ang dehydration at mahinang sirkulasyon ay maaaring maging sanhi ng pagkahilong iyon. Pinapabuti ng melon ang sirkulasyon at enerhiya sa pamamagitan ng pagdadala ng tubig at mga mineral tulad ng potassium sa inyong katawan. Maraming mga senior ang hindi nakakakuha ng sapat na magnesium na matatagpuan din sa maliit na halaga sa melon. Pinapabuti ng magnesium ang mood, kalidad ng pagtulog at maging ang pamumulikat sa mga kalamnan. Kaya ang pagkain ng melon ay higit pa sa isang merienda. Sa paglipas ng panahon, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng banayad na tulong.
Bukod pa rito, ang melon ay ang perpektong baon kung mahilig kayong maghardin o maglakad-lakad sa labas. Nagbibigay ito sa inyo ng enerhiya ng walang crash, nakakapresko at hindi madumi. Pagkatapos ng paglalakad sa ilalim ng araw, ilang kagat lang ay makakatulong na palamigin ang inyong sistema. Madalas nating nakakalimutan ang ganitong uri ng pag-aalaga sa sarili. Maari ba akong kumain ng melon araw-araw? Ito ay isang tanong ng ilang tao. Hangga't binabalanse ninyo ang inyong mga pagkain at pinapakinggan ang inyong katawan. Maaari po. Karaniwang mas mainam na kumain ng isang tasa ng melon sa umaga o hapon kaysa sa gabi kung kailan bumabagal ang panunaw. Pansinin ang reaksyon ng inyong katawan at itala ito. Hindi kayo nag-iisa kung madalas kayong nalulula sa mga alituntunin sa pagkain. Sa loob ng maraming taon, napakaraming individual ang sinabihan ng bawal. Bawal ang prutas, bawal ang matamis, bawal ang carbohydrates. Dito binibigyang diin natin ang pwede. Pwede sa mga natural na pagkain, pwede sa balanse, at pwede sa pakikinig sa natural na signal ng inyong katawan. Gusto ko ring marinig mula sa inyo. Sinubukan nyo na bang kumain ng melon kamakailan? Nagbigay ba ito ng enerhiya o pinabuti ang inyong pakiramdam? Upang matulungan ng iba na mahanap ang inyong kwento at makakuha ng inspirasyon, isulat ang salitang melon sa seksyon ng komento sa ibaba. Mahalaga ang inyong ibinabahagi. Ang melon ay isang banayad at kapaki-pakinabang na kasangkapan, ngunit hindi ito isang lunas sa lahat. Nagbibigay ito ng hydration, kaligayahan at ginhawa kapag ginamit ng tama. Kailangan nating lahat ng higit pa niyan, lalo na habang tumatanda tayo. Ang maliliit na hakbang, hindi malalaking pagtalo ng susi. Marahil ngayon ay isang magandang pagkakataon na buksan ang isang cantaloupe at gumawa ng isang bago at madaling desisyon. Kailangan lang nitong maging taos puso at masustansya. Hindi kailangang maging magarbo. Maaari ninyo itong kainin kasama ng mga almendras, ihalo sa inyong oatmeal o kainin lang ng mag-isa. Subukan ang maliit na eksperimentong ito kung kayo ay dumaranas ng pananakit ng kasukasuan, pananakit ng paa, o kahit nakakulangan lang ng enerhiya. Tingnan kung ano ang pakiramdam ninyo pagkatapos kumain ng melon araw-araw sa loob ng 5 araw. Pansinin lamang, ang inyong katawan ay may boses. Kailangan lang nating makinig ng may pasensya. Tandaan na ang pinakamabisang mga pagsasaayos ay yung mga mukhang kayang gawin. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling mga supplement o isang komplikadong plano. Minsan ito ay kasing simple ng pagpili ng melon sa halip na cookies at ulitin ang proseso kinabukasan. Bukod pa rito, ang prutas na ito ay perpekto para ibahagi sa mga bumibisitang apo. Ihain itong malamig, hiwain at tingnan kung gaano kasaya ang lahat. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ninyo ng isang masustansyang sandali ng magkasama. Gamitin ito bilang isang paalala. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagtrato sa inyong katawan ng maliliit na gawa ng kabaitan araw-araw. At isang tagumpay kung ang melon ay nagpapadama sa inyo na mas malusog, mas nakapahinga at mas maginhawa. May karapatan kayo sa mga tunay at organikong solusyon sa inyong kusina, pati na rin sa mapansin at mahikayat. At iyon ang layunin dito. Hindi lang kalusugan ang pinag-uusapan natin. Pareho natin itong ibinabahagi. Nararanasan natin ito. Tinutulungan natin ang isa't isa. Kung naniniwala kayo na mahalaga ang maliliit na pagbabago, pakitype ang salitang melon sa comment section bago tayo magpatuloy. Isang salita lang ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na subukan ang isang bagay na madali at gumaan ang pakiramdam kinabukasan. Hindi ninyo alam kung sino ang maaari ninyong maapektuhan. Maaari pa ngang magtago kayo ng isang maliit na journal tungkol sa melon. Isulat lamang sa isang kwaderno ang inyong nararamdaman
pagkatapos itong kainin sa loob ng ilang araw. Gumanda ba ang inyong panunaw? Gumaan ba ang inyong mga binti? Mas makakatulong kayong kumonekta sa inyong katawan sa pamamagitan ng mga maliliit na obserbasyong ito. Tandaan na ang melon at protina ay magandang kombinasyon. Subukan ng isang piraso nito kasama ng ilang walnuts o cottage cheese. Nakakatulong itong mapanatiling matatag ang antas ng blood sugar at kinokontra ang tamis. Ang mga ganitong simpleng kombinasyon sa pagkain ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Ang mga melon cube ay maaari ring i-freeze at kainin ng ilan bilang maliliit na fruit popsicles. Ito ay isang kamanghamanghang trick, lalo na sa mga buwan ng tag-araw dito sa atin. Bukod pa rito, ito ay isang madaling paraan upang banayad na manatiling hydrated kung nahihirapan kayong uminom ng sapat na tubig. Ang layunin ay hindi gawing monotonous ang inyong mga pagkain. Ang layunin ay gawin silang gumana para sa inyo. Sa isang kagat ang melon ay nag-aalok sa inyo ng ginhawa lasa at mga benepisyo sa kalusugan. Kapag sinubukan ninyo ito, mamahalin ninyo ang pambihirang kombinasyong yon. Kaya't magdagdag tayo ng kaunting tamis ngayong linggo. Siyempre piliin ang melon manatiling hydrated at panatilihing simple ang mga bagay. Kung ito ay nakatulong sa inyo ngayon, mangyaring tandaan na mag-iwan ng komento dito. Ang inyong boses ay mahalaga. Pag-usapan naman natin ang isang prutas na madalas hindi napapansin sa hanay ng mga prutas, ang plum o siruelas. Isang simpleng prutas. Ito ay maliit, masarap, at posibleng isa sa mga pinakamabisang kasama sa pagpapababa ng blood sugar na hindi pinag-uusapan ng karamihan. Hindi kayo nag-iisa kung nilalagpasan ninyo ang mga siruelas dahil sa tingin ninyo ay masyadong matamis o hindi sulit. Ngunit baka gusto ninyong huminto at tingnan muli. Bagamat natural na matamis ang mga siruelas, ang taglay nitong fiber at antioxidant ay nakakatulong na kontrahin ito. Sa madaling salita, hindi ito nagdudulot ng parehong epekto sa inyong dugo tulad ng isang candy bar. Sa halip dahan-dahan nitong inilalabas ang enerhiya nito na nagbibigay ng banayad na tulong sa inyong katawan nang hindi nagdudulot ng sugar rush. Para sa mga may diabetes, malaking bagay iyan. Ang kakayahan ng mga siruelas na tumulong sa panunaw ay isa sa mga hindi gaanong kilalang bentahe nito. Isang sariwang siruelas o dalawa ay makakatulong na dahan-dahan at natural na mapagalaw ang mga bagay kung nakakaramdam kayo ng kabigatan o paglaki ng tiyan pagkatapos kumain. Ito ay isang prutas na sumusuporta sa inyong sistema ng pagtunaw nang hindi kayo ginagawang balisa o hindi komportable. Maaari ring makatulong ang mga siruelas kung nakakaranas kayo ng pamamaga, lalo na sa inyong ibabang likod o tuhod. Mayroon silang mga espesyal na sangkap na tinatawag na polyphenols na nagpapababa ng pamamaga sa katawan. Ang pang-araw-araw na siruelas na yon ay maaaring maging isang tunay na pampaginhawa para sa inyong mga kasukasuan sa kalaunan bagamat hindi ito mahika. Maraming mga senior na nakakausap ko tulad ni Aling Corazon mula sa Quezon City ang nag-uulat na mas naninigas sila sa umaga o pagkatapos ng masyadong matagal na pag-upo. Kung ganyan kayo, subukang isama ang mga siruelas sa inyong almusal. Hiwain lamang ang isa at ihain kasama ng oats o plain yogurt. Kasama ng mga dagdag na benepisyo ng fiber at antioxidants, nagbibigay ito ng kulay lasa at pagmamahal sa inyong gawain sa umaga. Manatili hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko ang isang simpleng trick sa siruelas, isang recipe na nangangailangan lamang ng 2 sangkap at maaaring ihanda sa loob ng wala pang 5 minuto na nagpapababa ng antas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ito ay madali, masarap at perpekto para sa sino mang lampas 60. Sayang kung palalampasin ninyo ito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang paksa, ang constipation o hirap sa pagdumi. Bagamat walang may gustong pag-usapan ito, harapin natin ito habang tumatanda tayo
Ito ay isang karaniwang pangyayari. Ang mga sirwelas ay banayad na tulong, lalo na kapag kinain kasama ang balat. Nagbibigay sila ng fiber at hydration na nagpapahintulot sa inyong sistema na gumana ng walang hirap o pressure. Maraming tao ang naniniwala na ang sariwang sirwelas ang tanging paraan upang makuha ang benepisyong yon. Ngunit maraming individual ang gusto ang lasa ng sariwang sirwelas. Kahit isa o dalawang sirwelas lang bawat araw ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, lalo na kung dinaragdagan ninyo rin ang inyong pag-inom ng tubig. Ito ay isang kaaya-aya madali at natural na pagbabago. Napansin nyo na ba na sa hapon, pinakamatindi ang paghahanap ng matamis? Yung pagkahina sa bandang 3:00 ng hapon na naghahanap ka ng matamis. Subukan ang isang sirwelas sa halip na isang inumin o cookie. Ito ay sapat na matamis upang masiyahan ang pagnanasang iyon, ngunit hindi ito magdudulot ng pagtaas ng blood sugar o magpapalala ng inyong mga sintomas sa huli. Maaari ring makatulong ang mga sirwelas kung dumaranas kayo ng pamumulikat ng binti o pananakit sa gabi. Naglalaman ang mga ito ng magnesium at potassium na nagtataguyod ng pag-relax ng kalamnan. Bagamat hindi ito isang lunas sa lahat, ang mga benepisyo ay naiipon sa paglipas ng panahon, lalo na kapag sinamahan ng stretching o kaunting paglalakad. Kung gusto ninyo ng matamis na pagkain, ngunit ayaw ninyong makonsensya, subukang i-bake ang ilang hiniwang sirwelas na may kaunting lemon juice at cinnamon sa loob ng 10 minuto. Ilagay ito sa oven. Ito ay ganap na natural at angkop para sa mga may diabetes at lumalabas itong mainit malambot at parang isang maliit na kasiyahan. Maaari po ba ninyong ibahagi kung kumain na kayo ng sirwelas kamakailan? Paano ninyo ito pinakagustong kainin upang ipaalam sa amin na nandito kayo? At nakikilahok sa paglalakbay na ito, mangyaring iwanan ang salitang plum sa mga komento. Bukod pa rito, maaaring makinabang ang ibang tao sa inyong kadalubhasaan kung mayroon kayong recipe o payo na maiaambag. Bagamat hindi ito ang buong kwento, ang ilang mga nakatatanda ay nag-aalala na ang prutas ay masyadong matamis. Ang mga sirwelas ay may mga benepisyo sa kalusugan bukod sa lasa, hydration, fiber at antioxidants ng magkakasama. Ito ay isang panalo, hindi isang panganib. Kapag ang isang bagay na masarap ay nagpapabuti rin kung paano gumagana ang inyong katawan. Pagkatapos ng mahabang araw, naranasan nyo na ba ang isang mapurol na pananakit sa inyong mga daliri o kamay? Maaring mild na pamamaga ang sanhi. Kapag kinain araw-araw ang mga sirwelas, ay maaaring makatulong na mabawasan yon sa kalaunan. Ang mga maliliit na pagbabagong tulad nito, sa halip na mga panandaliang lunas, ang makakatulong sa inyong katawan sa pangmatagalan. Isang manonood, si Mang Tonyo mula sa Cebu, ang nagsabi sa akin na pagkatapos kumain ng sirwelas araw-araw, sa loob ng 2 linggo, nabawasan ang pamamaga ng kanyang bukong-bukong. Iyon ay kwento lang niya, ngunit maaaring maging sa inyo rin. Bakit hindi subukan na tingnan, itala ang lahat ng inyong mapapansin at hayaan ang inyong katawan na manguna? Gusto ninyo ng isang malikhaing ideya para sa tag-init masiyahan sa mga sirwelas tulad ng fruit pops, pagkatapos itong hiwain sa mga wedge at i-freeze. Ang mga ito ay mababa sa calories, nakakapresko at perpekto para sa mainit na araw. Bukod pa rito, makakatulong silang bawasan ang mga cravings ng hindi gumagamit ng mga matatamis na merienda na nakakapagod, katanggap-tanggap para sa ilang tao na hindi gusto ang maasim na balat. Kung kinakailangan, maaari ninyo itong balatan, ngunit tandaan na ang balat ay naglalaman ng malaking bahagi ng fiber at nutrients. Tingnan kung alin ang pinakamahusay para sa inyo sa pamamagitan ng pagsubok sa parehong paraan. Kasing halaga ng mga benepisyo sa kalusugan ang inyong personal na kagustuhan. Pumili ng mga sirwelas na medyo malambot sa pagpindot kapag bumibili kayo. Sa makatuwid, sila ay hinog at angkop para sa pagkain.
Ilagay sila sa counter sa loob ng isang araw o dalawa kung matigas pa sila. Tulad ng marami sa atin ito, ay isang prutas na hindi tumitigil sa pagbibigay at nagiging mas matamis sa paglipas ng panahon. Alam niyo ba na sinusuportahan din ng mga sirwelas ang inyong mga buto? Oo, eksakto. Ayon sa ilang pananaliksik, ang regular na pagkain ng sirwelas ay makakatulong na maantala ang pagrupok ng buto bone loss sa mga matatanda. Ang mga babaeng higit sa 60 ay dapat bigyang pansin niyon. Sa bawat kagat ito ay nagsisilbing isang natural na katulong ng kalansay. Isama ang inyong mga apo, kung mayroon man. Magkasamang maghiwa ng mga sirwelas at pag-usapan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng masustansyang dieta. Ito ay isang pagkakataon upang magkaroon ng bonding. At kapag nararamdaman ng mga bata na kasama sila, masisiyahan silang sumubok ng iba't ibang prutas. Kumusta naman kayo? Magtatanim kayo ng isang buto na magtatagal magpakailanman. Subukan ang mungkahing ito para sa merienda, isang hiniwang sirwelas na may isang dakok na walnuts o isang maliit na piraso ng keso. Ito ay may perpektong rasyo ng maalat at matamis at ang protina ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Ito ay isang matalinong paraan upang kumain ng hindi isinasakripisyo ang lasa. Ang pagkakaroon ng isang fruit dish na puno ng nilinis at handang kainin ng mga sirwelas ay makakatulong na mapalakas ang motibasyon sa mga araw na mahirap manatiling may motibasyon nang hindi iniisip. Gumagawa kayo ng mas mahusay na desisyon kapag nakita ninyo sila at kumuha ng isa. Huwag gawing komplikado ang mga bagay. Maging banayad sa inyong sarili. Gusto kong ipaalala sa inyo na kahit na marami sa inyo ay ginagawa na ang lahat ng inyong makakaya, sapat na yon. Ang bawat aksyon ay mahalaga. Ang isang sirwelas ay isang malakas na karagdagan sa inyong araw kung ito ay nagpapasaya, nagpapakomportable o kahit na nagpapakalma sa inyo. Huwag kailanman maliitin ang epekto ng isang maliit na pagbabago. Naalala niyo ba ang plum trick na nabanggit ko kanina? Ilang tips pa muna at darating na tayo dyan. Gusto kong maramdaman ninyong handa, may tiwala at sabik na subukan ang isang bagong bagay na gumagana para sa inyong buhay. Subukang isama ang isang sirwelas sa inyong merienda sa gabi kung mayroon kayong mataas na blood sugar sa umaga. Sa magdamag, pinapabagal ng fiber ang panunaw na posibleng magpababa ng mga morning spike. Sulit na subukan ang banayad na eksperimentong ito. Maari pa rin kayong makinabang sa pagkain ng sariwang prutas kahit na hindi ninyo ito gusto. Gamitin ng matipid ang pinatuyong sirwelas prunes na walang asukal. Ilang piraso lang. Malayo na ang mararating ng kaunti dahil puro ang mga ito. Oo, patuloy pa rin silang nagbibigay ng lahat ng mga benepisyong panlaban sa pamamaga at pantunaw. Maging ang inyong mood ay maaaring mapabuti ng mga sirwelas. Ang kanilang mga antioxidant ay sumusuporta sa kalusugan ng utak at nagpapababa ng oxidative stress, dalawang salik na nauugnay sa emosyonal na balanse at talas ng isip. Sino ang mag-aakala na ang isang bagay na napakaliit ay maaaring magkaroon ng napakalalim na epektos? Narito na ang madaling paraan ng sirwelas na inilarawan ko kanina. Budburan ng isang kurot ng giniling na cinnamon, ang isang hiniwang hinog na sirwelas. Tumutulong ang cinnamon na bawasan ang pagtaas ng blood sugar. Bukod pa rito, nagiging isang likas na makapangyarihang kombinasyon ito kapag isinama sa fiber ng sirwelas. Subukan ito pagkatapos ng tanghalian at obserbahan ang inyong reaksyon. Hindi lang ito tungkol sa pagkain dito. Ito ay tungkol sa pakiramdam na pinakikinggan, sinusuportahan at nakikita. Iyon ang layunin ng espasyong ito. Kung may natutunan kayong kapaki-pakinabang sa video, ngayon mangyaring mag-iwan ng komento. Hindi ninyo alam kung sino ang maaaring nagbabasa nito at maaaring mangailangan ng kaunting pampalakas ng loob ngayon. Dito mahalaga kayo
ang inyong boses, ang inyong kwento, ang inyong karanasan. Tulad ninyo, maaaring makinabang ang iba sa lahat ng ito. Isang mabait na salita sa isang pagkakataon. Gumagawa tayo ng isang bagay na natatangi. Maging ito man ay isang recipe, isang resulta, o isang tapat na sandali. Narito ang ipinangako ko sa inyo na nanatili sa akin hanggang sa dulo. Madali at masarap na mga recipe na magagamit ninyo kaagad. Una, para sa almusal, subukan ang isang maliit na mangkok ng hiniwang cantaloupe, isang kutsara ng plain yogurt at isang kurot ng cinnamon. Ito ay magaan nakakabusog at nagtataguyod ng matatag na antas ng blood sugar. Para sa isang mainit-init na merienda, i-bake ang hiniwang sirwelas na may cinnamon at ilang patak ng lemon juice. Nagiging isang natural na matamis na pagkain ito nang walang anumang karagdagang asukal. Maaari itong ihain ng mag-isa o may isang kutsara ng unsweetened applesauce. Sa hapon, i-blend ang melon pipino mint at kaunting tubig na may lemon. Lumilikha ito ng isang malamig na inumin na nag-hydrate at nagpapababa ng craving sa asukal. Inumin itong malamig lalo na sa mas maiinit na araw kung kailan kailangan ng inyong katawan ng dagdag na tulong. Isa pang mahusay na mungkahi ay ang paghiwa ng mga sirwelas at paghahain nito kasama ng ilang walnuts. Ito ay may tamang-tamang dami ng langut-ningot at tamis at ang magagandang taba ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Mahusay para sa isang mabilis na merienda na hindi nagpapataas ng blood sugar. Subukang pagsamahin ang hiniwang melon na may inihaw na manok sa isang green salad para sa tanghalian. Magdagdag ng ilang buto ng sunflower at isang manipis na dressing ng olive oil. Ito ay makulay, nakapagpapasigla at nakakagulat na nakakabusog. Ang isang maliit na sirwelas at isang dakok ng almendras ay maaaring maging isang malusog na merienda bago matulog na nagtataguyod ng pagtulog. Ang mga natural na asukal ay hindi nagpapabigat sa inyong sistema at ang fiber ay tumutulong sa panunaw sa magdamag. Gusto nyo ba ng frozen hiwain ang melon sa maliliit na piraso at i-freeze sa isang ziploc bag? Kumuha ng isang dakok sa mainit na araw. Tinutulungan kayo nitong manatiling hydrated nang hindi gumagamit ng matamis na ice cream at lasa silang fruity popsicles. Ang mga sirwelas ay maaari ring pakuluan ng dahan-dahan stew na may kaunting tubig, cloves at cinnamon. Kapag gusto ninyo ng isang bagay na ligtas at matamis, palamigin ito at kumain ng isang kutsara. Maaari pa itong ipahid sa whole grain na tinapay at gumagana tulad ng isang masustansyang jam. Pagsamahin ang mga cube ng melon, hiniwang sirwelas at ilang piraso ng string cheese o mani para sa isang portable na snack box. Masiyahan dito sa pagitan ng mga pagkain at panatilihin itong pinalamig. Ito ay masustansya, mabilis at tumutulong sa inyong iwasan ang mga komersyal na merienda. At maraming manonood ang gustong-gusto ang trick na ito. Hiwain ang melon, pigaan ng dayap at budburan ng kaunting sea salt. Ang kombinasyon ng matamis at maalat na lasa ay gumigising sa inyong panlasa at nagpapadama sa inyong sosyal. Subukan ang alinman sa mga ito ngayong linggo at pagkatapos ay ipaalam sa amin kung ano ang pinakagusto ninyo sa mga komento sa ibaba. I-type lamang ang recipe at ipaalam sa amin kung ano ang gumagana para sa inyo. Marahil ay mapapabuti ninyo rin ang pakiramdam ng iba. Mahalagang aral. Mga minamahal kong senior, tandaan po natin, ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi isang karera. Ito ay isang paglalakbay na puno ng maliliit at mabubuting desisyon araw-araw. Ang isang piraso ng melon o isang sirwelas ay hindi lamang basta prutas. Ito ay isang gawa ng pagmamahal para sa inyong katawan. Pakinggan po natin ang ating katawan, bigyan ito ng sustansyang kailangan nito, at huwag nating kalimutan na ang pinakasimpleng mga pagbabago ay kadalasang nagdudulot ng pinakamalaking ginhawa. Ang kalusugan
ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging mabait sa ating sarili sa bawat pagkakataon. Kung nakatulong po sa inyo ang talakayang ito, huwag po kayong mag-aatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. I-click po ang subscribe sa button para lagi kayong updated sa ating mga susunod na usapang pangkalusugan. At syempre pakishare po nito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaring makinabang din. Salamat po sa inyong pakikinig. Mag-ingat po tayong lahat.